Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-20 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Wedgie Castillo, tinanghal na mutya ng lungsod ng Calapan 2014. Parang National High School, kampiyon sa Calap Festival Street Dancing Competition. Amihan, umiiral pa rin. Pagpasok ng tag-init, hindi pa opisyal na naidedeklara ng Pag-asa. At sa detalye ng ating mga balita, dahil sa patuloy pa ring pag-iral ng hanging amihan, hindi pa opisyal na maideklara ng Pag-asa ang pagpasok ng tag-init sa bansa. At dito sa lungsod, ayon sa Calapan Pag-asa Synoptic Station, 32.9 degrees Celsius pa lamang ang pinakamataas na naitatalang temperatura at hindi pa umaabot sa 33 degrees Celsius. Ganun pa man, inaasahan pa rin nila na kung hindi man ngayong ikatlong linggo ng Marso ay sa susunod na linggo opisyal na papasok ang summer at posibleng nilang hindi matatapos ang nasabing buwan nang hindi na idedeklara ang pagpasok ng tag-init. Ang pagkawala ng amihan ang pangunahing batayan ng deklarasyon ng pagpasok ng tag-init at bagamat may amihan pa, ramdam na naman ang mainit na panahon higit sa tanghali. Sa ibang balita, kaugnay ng investigasyon ng pulisya hinggil sa dalawang magkasunod na insidente ng pamamaril na naganap sa lungsod nitong unang linggo ng Marso, kung saan isang Indian national na kinilala bilang si Iqbar Singh at isang arkitekto na nakilala namang si Edwin Rodriguez ang mga naging biktima. May lead na umano ang City PNP na tinututukan sa kasalukuyan. Ito ay ayon na rin sa hepe ng naturang istasyon na si Police Superintendent Licerio Cancilao. Sa panayam sa opisyal sa pamamagitan ng telepono, sinabi nito na bagamat hindi pa nila maaaring ipaalam sa publiko sa ngayon ang kabuang detalye, tinukoy naman ito na posibleng magkaibang grupo ang may kagagawan sa mga nasabing insidente at ang mga suspect niya ang makapagtuturo kung may iba pang nasa likod ng pamamaslang. Sulitin niya ni Police Superintendent Cancilao na sinikap nilang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga biktima, kasabay ng higit pang pagpapaigting ng seguridad sa lungsod upang maiwasan ng maulit ang ganitong uri ng krimen. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Gabi ng ika-19 ng buwang kasalukuyan, ginanap ang pageant night ng mutya ng lungsod ng Calapan 2014, kung saan 12 kadalagahan ang naglaban-laban para sa nasabing titulo. Production number pa lamang, wala nang itulak kabigin sa mga kandidata mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Calapan at higit pa nilang pinainit ang entablado kasabay ng kanilang pagrampa sa swimsuit competition, kung saan nakita ang kaseksihan ng bawat kalahok. Ang taglay naman nilang talino ang kanilang ipinamala sa question and answer portion, kung saan nangibabaw ang kandidatang may pinakamagandang sagot mula sa nabunot niyang katanungan. Samantala, lalo pang tumingkad ang entablado sa pagrampa ng mga kaluhok suot ang kanilang festival attire at dalang imahe ni Santo Niño. Nangibabaw ang kulay ginto sa pagparada ng mga kandidata sa naturang
bahagi ng kompetisyon. Higit namang naging kaakit-akit ang mga kalahok nang lumabas sila suot ang long gown at glamorosang naglakad sa stage. Bago i-anunsyo ang major awards, ilang minor at sponsors award ang ipinagkaloob, gaya ng Miss Congeniality, Best in Talent, Miss VPR at iba pa. Solitin ng hal na 4th runner-up si Micah Rodriguez na pinagkalooban ng 5,000 pisong premyo. 3rd runner-up si Lovely Basilio na tumanggap rin ng 5,000 piso, habang 2nd runner-up naman si Marish De Castro na pinagkalooban ng premyong 10,000 piso. 20,000 pesos naman ang cash prize na tinanggap ni Cristina Kialkial na siyang first runner-up. At tinanghal na mutya ng lungsod ng Calapan 2014 si Wengie Castillo na may 30,000 pesos na cash prize. Si Castillo rin ang nakakuha ng mga titulong Miss Photogenic, Best in Swimsuit, Best in Festival Wear at ng ilan pang sponsors award tulad ng Miss Beauty Club. Pawang pinagkaluban rin ng tropeyo ang mga nagwaging kalahok. Samantala, sa kanila namang mensahe, pinasalamatan ni Mutya ng lungsod ng Calapan 2014 Committee Chair 1, Councilor Loribel Tanyag at City Mayor Arnan Panaligan ang lahat ng sumuporta sa aktibidad. Binigyang diin din ng alkalde na ang mga kandidata ay katuwang sa promosyon ng lungsod ng Calapan. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Tell you how easy to pay your taxes correctly. Remember RFP. Register, file, and pay. Magandang araw po mga kababayan. Malapit na po ang deadline ng filing ng income tax. Ito po ay sa April 15, 2014. Kami po ay umaapila sa inyo. Huwag na po natin hintayin ang deadline. Kung pwede po, ay maaga tayo mag-file para maiwasan po natin ang pila. Salamat po at mabuhay po kayo. Bayan ay tulungan, tamang buwis ay bayaran. Sa aking mga kababayan sa lungsod ng Calapan, ngayong March 21, muli nating ipagdiriwang ang anibersaryo ng lungsod ng Calapan. 16 na taon na ang ating minamahal na lungsod. At inuturing kong isang pambihirang pagkakataon at isang malaking karangalan ang maituring na isa sa mga nagtatag ng lungsod ng Calapan. Noong taong 1998, ako'y naglingkod bilang municipal mayor. At noong panahong iyon, ay ating naisulong ang pagiging lungsod ng Calapan. Makalipas ang 16 na taon, sabi natin na tunay na marami nang nangyari na pagbabago sa ating lungsod. Sabi natin na malayo na ang nalakbay ng ating lungsod mula nung ito ay ating itinatag noong March 21, 1998. At hindi mayatanggi na malaki na rin ang naging pag-unlad ng ating lungsod makalipas ang 16 na taon.